tradisyong Katoliko ang Ash Wednesday, ito ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Ngayong taon naman ang huling paggunita ng Ash Wednesday sa pangunguna ni Pope Benedict XVI para sa Simbahang Katolika. Kasunod yan ang pag-anunsyo ng pagbibitiw ng Santo Papa. Kaya gaano nga ho ba ka-importante yung paghahanda sa Ash Wednesday at sa huling Ash Wednesday sa ilalim ni Pope Benedict XVI? Ano kaya ang aasahan ng mga debotong Katoliko? At syempre mga kasama natin si Father Anton Pascual ng Radyo Veritas. Magandang umaga po, Father Pascual. Magandang umaga sa inyo at sa Salamat lahat po, ng kapuso. Magandang umaga po sa inyo. God bless you. Yes. Father, gaano ka-importante, syempre para ho sa mga politiko, yung paggunita dito sa Ash Wednesday? Ang Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza, ang simula ng ating 40-day preparation, kaya nga Kwaresma, no, sa dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ni Kristo, yung tinatawag nating Paschal Mystery. Ito yung sa Tagalog, rurok, taludtod, sukdulan. Sukdulan, ng ating pananampalataya, yung Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of the Lord. Paschal Mystery. Paschal Mystery. Ito yung apex no? At sinasabi nga ito na yung, syempre, huli na pangunguna ni Pope Benedict XVI sa Ash Wednesday na ito dahil nga nag-anunsyo na siya ng pagbibigay. Kaya naghahanda tayo na, no? Traditionally, naghahanda tayo ng 40 days. Nagsisimula ng Ash Wednesday. Ano po ba ang mga aasahan ng mga debotong Katoliko na, syempre, ito na yung huling pangunguna ni Pope Benedict XVI? Siyempre, no, mahalaga yung mga sasabihin niya, no, at mga payo niya, at yung yaman ng kanyang karunungan. Alam natin siya ay isang theologian na par excellence, no? At mahalaga yung mga sinasabi ng Pope na gagabay sa ating buhay pananampalataya at spiritual na buhay araw-araw. So yung Ash Wednesday, yung pagpapahid ho ng abo sa noo ng mga Katoliko, ano yan parang talagang hanggat maaari ba kung ikaw ay isang Katoliko, dapat gawin mo? Obligasyon po ba yun? Oo, napakagandang simbol yan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pasasalamat sa kanyang dakilang pagkapakasakit para sa atin. Pinakita ni Kristo ang kanyang rurok ng kanyang pag-ibig sa paghahandog ng sarili. Yan ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, yung paghahandog ng sarili. At itong pinakita ng Panginoon. Kaya itong ating ginagawang 40-day preparation ay pasasalamat, no? At sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Hindi lang pagsisisi ng kasalanan, pero ang mahalaga ngayong Lenten season, pagbabago ng buhay upang ang buhay natin ay kalugod-lugod sa dakilang pag-ibig at pagkapakasakit ni Kristo. Father, ang sinisimbolo raw po nun, sa abo ka nang galing, sa abo ka babalik. Pero ano ang mas mahalaga? O sige po. Ang mahalaga yung turn away from sin. Ang sinasabi ng pare, turn away from sin and believe in our Lord Jesus Christ. Pero malikot ka na sa kasalanan. Paano mo mas maisa sa buhay yan? Kasi syempre, magpapalagay tayo ng mga abo bilang mga Katoliko. Pero sa buong araw o sa buong buhay mo, paano mo mas maipadarama o maisa sa buhay yung talagang... Ang pinakadakila talaga yung pagbabago ng buhay. Talagang pagtalikod sa kasalanan at mabuhay ka sa kabanalan tulad ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig. No? Kaya nga sabi nga, love is the perfection, holiness is the perfection of love. No? Ang kabanalan ay yung maging ganap ang pag-ibig mo sa Diyos at kapwa. Ito, Father, napapansin ko lang, kasi pagka ganitong Ash Wednesday, di ba, iba may mga pasok sa trabaho. Okay lang ba magpapahid ka ng abo kahit hindi ka nagmisa? Hindi naman ngayon holiday of obligation. Ano? Wala naman, hindi naman tayo kailangan magsimba. No? Kaya pwede tayo magpalagay ng abo. Pwede po. Kahit hindi ka baka sabihin ng iba kasi, naku, hindi pa ako nagmisa baka hindi ako pwede magpalagay ng abo kahit hindi nagsimba. Kung hindi ka naman nakapagpalagay, kasalanan po ba yun? Hindi naman, pero mahalaga yung ating napakagandang tradisyon na lahat tayo bilang sambayanan, ay talagang nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtitika at pagbabagong buhay. Kasama na rin yung fasting and abstinence. Opo, pinag-usapan na yung fasting and abstinence. Kaakibat yan nung pagpapalagay mo. Gaano kahalaga na dapat masunod mo yung fasting and abstinence? Abstinence for 14 years old yung and above? 14 years old and up, from meat, traditionally, fasting, one full meal only ang fasting, one full meal. Pero pwede kang kumain ng mga tinapay. Kasi parang ang ibig sabihin ata sa ilang mga tao na may misinterpret, kakain ka lang ng isang meal, tapos hindi ka nakakain the whole day, na iginakagutom naman. Ang point kasi doon, yung spiritual purification, talagang to develop self-control. Kaya spiritual purification, ang ibig sabihin ng fasting, Physical health din, makatulong sa iyong pangangatawan, hindi kumakain ng karne. And fasting is from 18 years old? 18 to 60 years old. 60 years old. Spiritual purification ang hamon ng fasting, na kung saan wala nakakaalam na kaya nag-aayuno ang Diyos lang. At ang sabi nga sa Bible, sa Gospel Today,
God who knows everything in secret will reward you. Sino ba pwede magpahid ng ano? Pari lang ba? Hindi naman. Father? Pare at saka yung mga lay Eucharistic ministers. ministers pwede magpahid. Pwede ho sila. So, kahit saan simbahan. Kahit saan simbahang Father, Katoliko. paano yung mga vegetarian? Siyempre, di ba parang halimbawa kaya ka nag-abstinence dahil gusto mo magsakripisyo. In a way, yun yung pinaparaan para mapakita mo yung pagsasakripisyo. Yung mga vegetarian, hindi man talaga kumakain ng meat. Yeah, So, ano sacrifice naman nila? ang sakripisyong magagawa Madami. nila? Yung luho, no? Yung mga luho mo, yung tukso ng materialismo, consumerismo, no? Ano yung gusto mong gawin, It no? doesn't have to be through food Hindi lang alone. food. At saka huwag natin kalimutan, yung natipid mo, dahil nag-fasting and abstinence ka, hindi mo lalagay yan sa bangko. Yan iaabuloy mo, may almsgiving, ang fasting and abstinence. Iaabuloy mo sa mga programa ng simbahan, tulad sa Caritas Manila, no? Pondo ng Pinoy, iaabuloy mo para makatulong, lalo na ngayon, yung Ash Wednesday natin, ang programa natin dyan, yung Hapag-asa, yung ating nutrition program. Ano ba yan, Father? Kung baga parang pag hindi ka nakapagpapahid ng abo pag Ash Wednesday, parang kulang ba yung paggunita mo doon sa Semana Santa? Parang Pasko yan eh, hindi ka nagsimba at nagpasalamat sa Diyos. No? Ash Wednesday, napakahalaga sa ating mga Kristiyano, tanda lang nasa Biblia yan, no? ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. No? Nako, dahil nga po, ito'y si Pope Benedict XVI, ano siya, di ba, hanggang February 28 na lang. February 28. Ano yung posibilidad po na magkaroon tayo ng papa na manggagaling sa Asia? Sa Asia, Asian, oh. malaki. Pag kumilos ang Espiritu Santo, no, kundi Africa, sa Latin America, or sa Asia, no, walang imposible sa Diyos. No? At pag ikay kardinal, lahat kayo ay kandidato bilang Santo Papa. So, hindi yung kasi sinasabi si Cardinal daw Cardinal Tagle natin, medyo, bata pa. Masyadong bata. Oo. Yung iba Depende. naman sabi, mas maganda nga yung bata pa. Oo, Dahil mas mahaba niya magagawa. Tsaka rin malakas mga pa. reforma Malakas sa pa, simbahan. marami pa siya magagawa. Matalino, matlakas, at saka maraming karanasan sa pastoral work. Oh, pero Father, sinasabi rin kasi ng iba, highly political din. Although sagrado talaga yung pagpili, yung conclave, Yes, conclave, yung pagpili ng magiging susunod nating Santo Papa, highly political din daw po ang pagpili niyan. Bagamat hindi sila nag-uusap-usap, halimbawa yung mga Europeans daw mostly ang talagang nangunguna sa mga ganyan. Sabi nila, may politika daw, pero sa niniwala tayo, depende din sa Holy Spirit. Ano? Tulad kay Blessed John Paul II, ano? At kay Pope Benedict, no? Pero mahalaga, no? Depende sa bagong panahon, ano kailangang na kakayahan, no? At katangian sa bagong panahon, no? Ito, Father, meron dalawang Jesuitang pari na nagsasabing na babawasan na raw ng mga Katoliko dahil sa theological bullying. Ano masasabi niyo dyan? Hindi naman, no? Kasi pumosisyon ng ating Santa Iglesia, no? Laban sa RH bill na ngayon ay law, no? Kaya't nasa bawat Katoliko yan at Kristiyano na sila ay mag-discern, no? Gamitin lang kanilang konsyensya, syempre, form conscience, no? Na pagnilayan nila ang posisyon ng simbahan at sila rin magpasya ayon sa kanilang konsyensya. Father, ano naman po yung reaction niyo doon sa lumalabas na prophecy raw sa last 10 popes? Pagkatapos daw po ni Pope Benedict, huling papa na raw po ng simbahang Katolika? Hindi naman yan, ano? Kasi matatapos ang trabaho ng mission ng simbahan sa parusia, second coming of the Lord. Kaya wala pa namang second, di natin alam kung kailan ang second coming, kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating church na tinatag ni Kristo. Walang putol. Pagsabi at mga Yung mga kapanguna prophecy dyan. ay highly mystical at symbolical. Kailangan i-interpret siya ng magisterium para matulungan at magabayan ang ating pananampalataya. So, ibig sabihin ito bago mag-Easter o mag-Semana Santa, meron na tayong bagong Papa? Yan ang inaasahan natin. Sa grasya ng Panginoon, meron tayong Santo Papa. So, tayo mga Pinoy, umaasa tayo na sana Siyempre. nga si Cardinal Tagle, pero sabi niyo meron nga, tayong pambato. merong intervention dyan ng Holy Spirit. Amen. Ayan, pagdasalan natin. Paano po ba nangyayari yan? Kasi sinasabi raw, Father, hindi raw nag-uusap-usap yan. Halimbawa, nasa kanya-kanyang mga kwarto lang yan. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Lalabas lang at makikita-kita kapag kakain na. Kakain. Pero Dadasal. ano ba ang napapag-usapan kapag halimbawa kumakain na kayo? Pwede bang mapag-usapan kung sino yung gusto mong iboto? Ganyan? Meron dyan, siyempre, meron human na intervention dyan, no? Siyempre, sila may mga bata-bata sila, no? Pero at the end of the day,
talagang ang pagpili must be deeply spiritual. They do discernment of spirits, ang tawag natin dyan, ano? Discernment of spirits. Ano talaga ang gusto ng Panginoon sa panahong ito na mamumuno bilang servant of servants. At yun ang mananaig talaga. Sana. Kahit na may human intervention pa. Amen. God willing. Amen. Hintayin natin kung sino ang susunod Exciting. nating Santa Papa. Exciting. Okay. Father, siguro magbigay tayo ng mensahe sa ating mga manonood, especially today na Ash Wednesday po tayo. Ngayon po ay Ash Wednesday, Miraculous de Ceniza. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo nabigyan ng pagkakataon upang magbalik loob at magpasalamat, magtika sa dakilang pag-ibig ni Kristo na kanyang ipinakita sa kanyang Paschal Mystery. Nagpakasakit ang Diyos, namatay ang Diyos, at siya'y muling nabuhay para sa iyo at para sa ating lahat. Magpasalamat tayo sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Panginoon, pangungumpisal ngayong panahon ng Kwaresma, at pag-aabuloy sa mga mahihirap sa tulong at awa ng Diyos. At nawa, itong Ash Wednesday, tayo po ay mag-fasting and abstinence for spiritual purification, physical health, at sinasabi nga natin to be environmentally friendly. Mahalaga yung fasting and abstinence. Napakaganda po ng lahat napakaganda na ng sinabi niya. mensahe. Pero susunod